si Obi at si Regine. Yes. So nakikiramay po kami sa mga mahal sa buhay ni Nanay Lolin, sa kanyang anak, at sa kanyang mga kaibigan, mga katrabaho. Oo. Wala nang maingay. Wala na po. Ikukwento ko na naman ba yun? Hindi, pero ikukwento si Regine na medyo nakaka-touch. Nakaka-touch talaga to. Kasi fan pala ako ng Star Talk. So nanonood ako lagi. So isang time, napanood ko si Nay Loli. Kasi meron silang bisitang M&M. Yung mascot ng M&M, dalawa yun sila, isang yellow, isang red. Tapos si Nay Loli, tinulak niya yun. Tapos nahulog sa likod niya, tapos hindi na nakabangon, Anong kulay yung tinulak? Red. Si Red. Tapos kasi ano yun eh, bilog din siya. So hindi siya makabangon. Kasi gumagano. Tawa ng tawa, hindi ako nakaget over. Napanood ko yun live ha. I mean, on TV. Nakaka-inspire yung kwento mo. Di ba ang cute? Meron pang isa. Sino nga yung By the way, para lang malaman mo, no? Yung nasa loob ng M&M, nandito ngayon. Nandito siya. Ayun po siya. Nakaget over na daw siya. Yung nasa yellow, papunta na. Wala na dito. Hindi, sino nga yung sexy star? Rita Magdalena. Tapos, naka-hanging shirt. So, ini-interview niya na yung lola. Nakabra ka ba? Sa live TV, nakita yung susi. Napanood ko na naman yun. Talent ni Leo yun. Rita Magdalena. Talent ng manager ko yun. Talaga ba? Nagulat ako talaga. Anyway, yun yung mga Tsaka syempre yung alokbati. I've always wondered. Sabi ko, bakit ang haba-haba naman? Sino yung mga taong binabati niya? Nakakatawa to si Nay Loli. But like my husband said, di ba nung mga 90s, uso yung mga intrigahan? Di ba no? Uso 2000 din. 2000. Hindi. Sa amin naman parang... Ngayon. Ay, ako nga, parang mas okay pa yung kayo yung mga intriga kasi alam ko work nyo naman yun. Pag nakita nyo naman ako in person, parang okay lang tayo. Kesa yung ngayon sa social media, diba? They're faceless, you don't know. Tapos, sa akin ako, mas okay sa akin yung mga reporter, yung mga intriga sa akin. Kasi kung kunwari, inimbento, sabi ko lang, hoy, baklang sa gigilid. Mali yan, hindi yan totoo. Okay. Bakit ano bang worst intriga sa'yo? Wala, parang wala din naman. Naampun ako. Yun lang naman eh. Yun lang naman. Yun lang? Tsaka yung nalink ako sa'yo. Ginusto mo naman yun. Wow! Todo na. Kala ko kasi yung nalink ka kay Ariel, gano'n. Hindi naman link yun. Naging jowa ko talaga yun. At parang na-hurt ako ng slide. Ikaw naman. Naluluma na mga issue. No, but we have fond memories. Ako kasi puro manilin lang. Tama. Hindi, meron ka rin iba. Mukhang nga. But we all have fond memories of Nay Lolit. And we thank the Lord for, sharing her with us. Her life with us. Her laughter. Her maingay na boses. Di ba ganun siya? Will remain in our heads. And we will miss her terribly. So, but I was talking to June. No. Sa daughter niya. Si Sisi. Na okay na rin yun. At least she didn't suffer. Parang nakatulog lang. Let's just be thankful for her life. That she shared with us. The years that she stayed with us. Alvin, ako, madami ako latest. Smosa ako. Namin mo talaga. Kaya kami nandito ngayon kasi wala kami padalang bulaklak. So, kami na lang. No, kami na lang, sarili na lang namin. Sabi ni June, yung mga celebrity daw na pupunta dito, yung mga may-ari daw nitong lugar, binibigyan daw ng libre. Gusto mo pa yun? Papa-reserve na rin tayo. Diba? Hindi yung party, mga party. Pwede yun. Yung parang hotel ko, kama sa kwarto. Meron.
Maganda, malinis, no? Si Kuya Kim pa pala yung nag-endorse. Anyway, ang nais naming awitin ngayon ay isang kantang hindi nyo kilala. Kasi hindi siya nag-hit. Hindi nga. Sinulat ko to nung yung papa ni Regine may sakit. Yes. Parang lagi siyang, ano ba? No, because at that time, I didn't know if he was going to get well, or ano ba, kukunin na ba, yung mga ganon. And this song has become my companion. So pag kayong nalulungkot na ako, or kinakabahan ako, or nag-aalinlangan ako, it was always in my head. Ever since you wrote it for him at that time. So siguro ang parang ang nais namin habang inaawit namin ito, maging dasal din ninyo ito ngayon na syempre nagdadalamhati tayo sa pagkawala ng ating kaibigan, and at the same time siguro sa sarili nyong journey ng inyong mga sariling buhay, when you feel like you're being tested, when you feel like wala kayong kakapitan, when you feel like you're lost, we hope that this could be your prayer. This is called The Lord is My Savior. And Nanay Lolit, para sa inyo rin po ito. Kasi sumagot. There are times when we just can't go on. Fighting the good fight just wasn't enough. And there are days when we can't understand why nothing seems to be right. But every time we go down on our knees, suddenly we hear a voice as we pray, telling our hearts that all we need is to be still and remember that help is on the way. The Lord is our Savior. He is our strength. He is the beginning and the end. He gave his life so all our sins could be forgiven. This is how Jesus loves us all. Still there are moments when we don't really know How to follow His will, just how to keep still. Oh Lord, we pray that you would guide us. And lead us back to where I've gone astray. The Lord is our Savior. Savior. He is our He is our strength. He is the beginning and the end. He gave his life so all of our sins could be forgiven. This is how Jesus loves us all. The Lord is my Savior. He is our strength. He is our beginning and the end. He gave his life so all of us
my Savior. He is my strength. He is the beginning and the end. He gave His life so all of our sins can be forgiven. This is how Jesus loves us. This is how Jesus loves us. Thank you very much. God bless you.